Good day, everyone. Welcome to my YouTube channel. And if you're new here in my YouTube channel, please do subscribe, like, and mag-comment na rin po tayo para maging more engaging po ang ating ang ating content. And of course, kung may mga katanungan kayo, comment lang po, and I'm going to do my best na ito po ay sagutan. So, before tayo mag-proceed sa ating content ngayon, I would like to give shout out to Sir Marco Gonzalez. Sir, I already received your card, and I really like this card because it's so cool. Napakagwapo po ni Papa Luca dito. Rookie talaga yung itsura niya. Hindi siya nakasuot ng uniform. Kita niyo naman, oh. Talagang rookie yung yung itsura niya dito. And I've been wanting to have this card, kahit yung base lang. So alright. So ngayon, bago nyo papasukin ang hobby ng NBA cards, ano ba ang parang motive ninyo? Bakit na gusto nyong pasukin ang hobby ng NBA cards? Ano ba yung parang, kumbaga parang sabihin natin na motibo mo? Are you a collector? Are you an investor? Or are you a flipper? So, i-discuss natin yung tatlong yon. So, yung flipper kasi, yan kasi yung bibili ng cards. Pagkatapos niyan, after a week, pwede ding a day, or after a month, na na-hold niya yung card, ay ibebenta niya ito. So, ayun, ang flipper, yan po yung mga bumibili ng cards, nangongolekta, and they wanted to have a quick bucks for it. Gusto nila merong agad-agad pera, or meron silang kita sa mga cards na yan. And pagka investor naman, okay, so ganun din, mangongolekta sila ng cards, and then after that, tinitingnan nila yung value ng cards. And then after that, if the cards bigla itong nagtaas ng combs niya or value niya sa market, ay ibebenta nila ito. At kung ang cards naman sa market ay bumababa, dun naman yung time na bumibili sila. Okay, so guys, actually, hindi naman ako expert hindi ako masyadong expert pagdating sa NBA cards investment, kasi bago lang din ako dito. So 4 months pa lang ako sa hobby, pero sa 4 months na yan, marami na akong parang natututunan din. So I'm just telling you based on my experience as a hobbyist, flipper na din, sabi natin na half-half investor na din sa cards. And pag sinabi naman natin na collector, yan yung mga they wanted to hold the card for a long time, hindi sila nagbebenta, they don't care about the value of the card, kung kahit na yung market is bumaba yung mga value ng cards, they don't care about that, kasi nga they enjoy collecting the cards. Kahit gaano pa yan kamahal, bibilhin at bibilhin nila. Okay, kasi nga collector sila. Okay, so halimbawa, collector ni Luka Doncic, kahit nasa pinakamahal na card na ni Luka, ay bibilhin nila yan. Okay, so pero meron naman yung mga collector din na nag-i-invest din sila. Okay, nagbebenta din sila, So ayun, so before you enter the hobby of NBA cards, kung kayo man ay mangongolekta, or kung kayo man ay mag-i-invest, ang masasabi ko lang, ang hobby na to or ang investment sa cards ay merong nakaakibat din yan na risk. Okay, so if you wanted to invest in cards, remember na merong risk yan. Kasi there will come a times na lahat ng
ng cards is bumababa yung value or yung comps niya sa market. So, ayun. So, number one dyan is kung whether kayo ay collector or investor man or you wanted to make a profit or bucks in cards, kasi pwede rin mag-buy and sell kasi dito eh. So, remember na ano lang, na careful lang na do not put all your money on it. At saka wag kayong masyadong magpasabay sa hype. Kasi very risky yan eh. Halimbawa na lang, si Luka Doncic. We all know that Luka Doncic is superstar, sikat siyang basketballista, and we all know yung yung potential niya, no? And yun nga, yung cards niya is talagang mabiling mabili. Pero yun na nga lang guys, ang problema lang dyan is, ang pinaka-risk dyan, for example, bumili ka ng pagkamahal-mahal na cards ni Luka and then balak mo siyang ibenta, okay, and after that, tiningnan mo yung comps niya sa eBay ay biglang bumaba. So, ayun, yun yung risk niya talaga. Kasi ang NBA cards, ang investment dito, para siyang stock market, mahirap talagang i-predict, marami kasing factors dito eh. Una sa lahat, yung value kasi ng cards, sinabi sa akin na dapat kung mag-i-invest ka daw sa player na magaling talaga. At saka dapat ang tawag nun, walang injury, hindi siya prone sa injury dapat. Kasi kung prone na sa injury, delikado na yun. Pero yun nga lang guys, hindi lang din kasi natin din masasabi, hindi kasi natin masasabi yan. It's really hard to predict. Kasi sa isang player, lalo na kung ito ay rising star, kasalukuyan yung yung career niya, is risky pa din ang mag-invest doon. Like Luka, kay risky pa rin si Luka kasi kasalukuyan pa lang yung career niya. Marami pa kasing pwedeng mangyari sa sa player. So kung ang player nagkaroon ng injury, scandal, or hindi naging successful ang career niya, lahat ng cards niya bababa ang value. So yun lang ang mahirap kasi the future is very uncertain, no? Kaya yun ang risk when it comes to investing cards. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga players na ini-investan natin ng pera. Kaya siguro when it comes to investing, better to diversify your portfolio. Dapat instead na iisa, i-try mo na iba-ibang player yung i-collect mo. So, yun yung mga sinasabi ko na when you enter this hobby, this investment, meron siyang nakaakibat na risk. And yun na nga, the future is very uncertain when it comes to the market value at sa sa mga pwedeng mangyayari sa mga players na pinag-iinvestan natin. So, kaya nga, ang advice ko, better diversify your portfolio by investing to different player. Kahit sa pinaka-underdog, minsan, kung sino pa yung hindi kilala sometimes, minsan sila pa yung parang nagbo-boom. So, parang si Ant-Man, ang tawag nun, ang tagal na tulog daw ng RC ni Ant-Man. Tapos, ayun, biglang nag-hype. Kasi, yun nga, parang in the past season, gumanda kasi yung laro niya. Pero, yun nga, natalo din sila. Kaya, I think, dun din parang bumaba din yung cards niya, no? Pero I still have my Ant-Man there. Hindi ko pa siya isa lang yung naia-out ko pa, no? Okay, so ayun. So bali kasi ang NBA cards para din kasi siyang stock market, para siyang crypto. Maraming kasi factors, and kasama na rin yung diyan, demand and supply na sinasabi. Kaya I don't encourage you na kung pinasok nyo ang hobby na to, don't buy a very high price na card kasi
baka mamaya niyan mahirapan kang mag-move. Example na lang, you bought this car for you bought this card for 10k. And then this card, marami na siyang printed copies kahit na rookie cards pa siya. So marami na nito sa market. So ibig sabihin, bababa din ang value niya. So bali babagsak din yung comps niya kung marami na itong printed copies sa market. And of course, malamang kung marami na sa market niyan, expect mo na lahat ng collector ay meron din yan. At of course, bababa din ang value niyan kung marami ng printed copies yung cards. Ayun. So lalo na pag base na RC, kasi sometimes ito yung pinaka-affordable na RC compare sa parallel na RC. So there are variety of factors talaga when it comes to investing in NBA cards. So ito naman, mga sinasabi ko ay based lang sa mga knowledge ko, sa mga naging experience ko in 4 months collecting NBA cards and of course investing on it. Pero ang masasabi ko, kung ikaw naman, siguro when it comes to entering NBA cards as an hobby talaga, siguro yung investment, may papayo ko lang, set aside muna. Siguro mas maganda na i-enjoy mo yung hobby, pero yan ay nakadepende sa mindset ng tao. Ang paalala ko lang, when you enter this hobby, magastos din siya. So you need to be very careful in splurging your money sa NBA cards. Kasi in NBA cards, sometimes you may get lost kasi sa ganda nila, and nakaka-addict talaga ang mag-collect ng NBA cards. And yun ang masasabi ko, be careful to not splurge your money. So dapat moderate lang yung budget natin na paggagastusan natin sa NBA cards, kasi ang NBA cards, kung tutuusin, luho din ito kasi syempre mabubuhay naman tayo na wala ang mga to Okay, but I can tell you that it's also a good investment. Yun lang, may risk kasi. Kaya kailangan when you enter NBA cards, kung gusto nyo mag-invest, pag-aralan nyo ng mabuti. I can't say much enough. I can't teach you much enough. Siguro mas maganda manood kayo sa mga YouTube channel like kay Sir Revy Mayuyu. Maraming mga vlogger na they are teaching about investment, about NBA cards. And yun nga lang, pagka-hobbyist ka naman, careful na to splurge your money. Dapat hinay-hinay lang, kasi baka mamaya lahat na ng pera mo, including yung mga yung mga funds mo na nakalaan sa importanteng bagay, is magagastos mo na just because of cards. So ayun lang ang masasabi ko sa when entering NBA cards as an hobby and investment. So ayun, salamat sa pagsama sa akin. So ayun, God bless, and yun, more vlogs din tayo ulit.